Gahabal, ang tatalino natin sa gobyerno Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang So, sino sinisisi mo dito? Kas, wala kayong monitoring system na pag yung inyo pong rider nagpatay ng app, agad-agad questionin mo, bigyan nyo ng patawag para magpaliwanag. Kasi nangyari talaga yan palagi, yung nagpapatay ng app, especially kapag rush hour or kapag umuulan. And, buti na point out ni Sir Patrick. And para magkolorum sila, and then magcha-charge sila mas malaki. Now, itong pasahero, gusto lang makauwi, sige, kahit na triple pa yan. Wala kayong sistema na para ma-address itong issue na to, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Actually po, meron po kaming fraud detection system. Chine-check po namin kung yung frequency na pagsisirado ng offline, tas pag-online, meron pong algorithm yon na nagde-detect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, either nag-check siya ng price, para malaman yung presyo, yung basehan ng presyo, tapos ino-off niya yung app para maghabal-habal. So na-check po natin yung meron na po tayong mga na-ban based on that. Pero sir, mataas ang insidente ng pagpapatay ng app during rush hour. Hindi mo na-observe yan? During mga umuulan-ulan. Sir, actually po kami po sa experience po namin for peak hour at for pag umuulan ng konti po, basta hindi po typhoon, actually yung drivers po namin tumataas po yung online. Tumataas po yung online bikers namin on the road. No, sir. Opo. During peak hours at kapag umuulan, no drivers available. Palagi yan. Mga-staff ko. Yan palang reklamo ng mga staff ko. Sasabihin, no drivers available. Tama po yan, sir. Kasi maging sa Grab, din, pinapatay yung apps. Di ba? Ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungsod. Sir, amin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Ang tagal na kasi ng panahon Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel nga tumanda na rin So sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, na nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana, sir, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman Dati ang humuli pa sa amin, si Lisada. Sino si Lisada? Dating, spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, kasi ang chairman, yung... Board member. Ba't kayo hinuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo matagal na yung habal-habal Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na 2009, may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman Ace Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na yun. Nananatili yung pilot run Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang Attorney Cuadis, pakisagot lang. Or
you want to answer that? Mr. Yusek, Chair. Teka. Sasagot naman po si Chair Guadis, but ano tawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maglusod because basically yun po yung reality on the ground. Eh syempre po, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa ating pong proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's a wake-up call in such strong statement po, no? But we appreciate that. So, Chair Guadis, please. Mr. Chair, when I came in, the pilot study is still on process. We submitted the final report. Both houses, Committee on Transportation for both High Senate and the lower house. When was it submitted? We submitted the report to your office, I think, about 3 or 4 months ago. Then, under the chairmanship of Senator Grace Po, the committee report for the you will submit now if Can you resubmit it to us? yes, of course, Mr. Chair. To me, to my we office, have an because I'm the new available chairman? copy. Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted. In fact, the lower house had already passed the bill on its third and final reading, and then inaangat na po sa Senate for the Okay. disposition of the Senate. So ang bola ho ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair, and Okay. if you haven't received one, I can give you one today. I have Okay. a soft copy which I can furnish Mr. your office. Maglunsod, thank you so very much for raising that issue. And I didn't know na may problema din pala dito sa side ng legislative, yung pagkagawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport. So baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. Maliwanag ko lang sir, kasi dati pumasa na yun sa Congress, 17 Congress, pasado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado doon sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19 Congress, pumasa sa Congress. Sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, Kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Iwan na naman po kami sa ere.